Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. My message for today is entitled, God meant it for good. Tagalog, ipinangako ng Diyos na para sa kabutihan. Taken from the book of Genesis chapter 50 verse 20 in IV version, sabi dito, You intended to harm me but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ganito naman po ang sabi ng Tagalog, Genesis Kabanata 50, Talata 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. So tayo po ay saglit na manalangin. Lord, basbasan niyo po kami ngayon umaga. Kayo pang patuloy pumangono sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating kwentong inumaga ay patungkol kay Jose or Joseph na lubos na minahal ng kanyang amang si Jacob. Ngunit minaltrato, ginawa naman siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Dahil sa matinding selos, ibininta siya at siya nakarating sa Ehipto. Doon nakaranas ng katakot-takot na hirap, ngunit sa bandang huli ay nagtagumpay. Dahil sa kanyang angkin talino sa pagbibigay kahulugan o sa pag-i-interpret ng mga panaginip, na-interpret niya ang panaginip ng paraon. At dahil dyan, nabigyan siya ng pabor ng Diyos. Biglang nabago ang kanyang buhay at naging pangalawang makapangyarang tao sa buong Ehipto. At ang dumating ang tagutom, sa kanya pinamahala ng paraon ang pamamahagi ng pagkain sa buong lupain. At tumindi pa ang tagutom, ito'y lumaganap sa ibang lupain kasama ang Kanaan, ang lugar ng kanyang magulang at mga kapatid. Sa utos ng kanyang ama, ang mga kapatid ni Jose ay pumunta sa Ehipto upang doon bumili ng pagkain, sapagat tanging sa Ehipto lamang ang maisak ng mga pagkain noong panahon ng tagutom. Dahil si Jose ang namamahala sa distribution ng mga pagkain, sa kanya bumibili at wala silang kamalay-malay. Ang kanilang kaharap ay ang kanilang kapatid na ginawa nila ng masama matagal ng panahon ang nakalipas. So to make the long story short, nang siya at ang kanyang mga kapatid ay magkaharap-harap na, sa halip na ganti, sisi at panunumbat at hinanakit ang ginawa niya, silang lahat ay kanyang pinatawad. At ang sabi niya sa verse 20, Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Praise the Lord! Tayo minsan nagagalit kapag ginawan tayo ng masama, sinaktan at iba pa, gaya ng nangyari kay Jose. Ngunit, lagi natin tandaan, lahat ng nangyayari sa mundong ito ay may kapahintulutan ng Diyos. Sabi ng Panaghoy 3, at laging mabuti ang intensyon ng Lord para sa atin lahat. Bagamat syempre masakit sa atin at masama, pero yung pala ang gagamitin ng Diyos para gumanda, bumuti tayo, sila at tayong lahat. Tingnan ninyo po yung nangyari po sa buhay ni Joseph. Bagamat masamang nangyari sa kanyang buhay, yun ang ginamit ng Diyos para makarating ang kanyang pamilya sa pangunguna po ni Jacob. Sabi po ng Genesis chapter 46 verse 27. 70 lamang ang pumunta at ngayon sindami na sila ng bituin sa langit. Napakaganda, very encouraging po, inspiring ang buhay po ni Joseph. So, mga kaibigan, kapag tayo nakakaranas po ng mga pang-aapi, pagmamaltrato, lagi po natin tandaan, meron laging mabuting maidudulot sa bandang huli. Dahil alam niyo po, mas marunong si Lord kaysa sa atin. At mas alam ni Lord kung ano ang mas mabuti para sa atin. So tayo po nagpapasalamat ngayong umaga sa mga ganitong aral na ating natututunan. Salamat po sa Panginoon sapagkat hindi natatapos, hindi nagwawakas ang mga tinuturo niya sa atin. So ngayong umaga tayo po manalangin, pasalamatan natin si Lord. Lord, salamat po sa mga salita namin natutunan at napakinggan ngayong umaga, ang buhay po ni Joseph. Tulungan niyo kami, maisabuhay po namin ang buhay po niya, magaya po namin ang kanyang buhay. Sapagkat Lord God, ito ay mahalaga po sa amin ito matutunan. Naalisin niyo po sa amin ang mga
hinanakit, mga kung ano man ang minsan gabag sa amin mga isipan, sa aming damdamin, tularan po namin si Joseph. Dahil mas alam po ninyo ang mas nakakabuti sa amin lahat. Kaya purihin ka, pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig, tagasubaybay ng Letter from Our Lover. Purihin ka, salamat muli sa pagsilyo ng Banal na Espiritu sa amin lahat ngayon umaga. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. So maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon hanggang sa muli. Shalom everyone. Bye-bye.